update muna dito kay Bagyong Emong. Huling nakita yan sa karagatan ng Bangar, La Union, Pangasinan, o Bangar, La Union. At taglay nito ang lakas ng hangin, umaabot po sa 120 kilometers per hour near the center at pagbugsong umaabot po sa 165 kilometers per hour. Ngayon ay kumikilos ito sa direksyong Pahilagang Silangan sa bilis po na 20 kilometers per hour. At inaasahan natin, base po sa ating forecast ngayong umaga, ay magla-landfall ito muli dito po sa Ilocos Sur at La Union. So matinding paghahanda ang ating inabiso sa ating mga kababayan. And upon making landfall, bahagya pong hihina itong bagyo. At nakikita po natin, afterwards ay tatahakin ito ang mountainous terrain ng Northern Luzon at eventually ay lalabas ng ating landmass. Pero by this time, posible pa rin ito makaapekto dito sa extreme Northern Luzon at maghahatak pa rin nga ho ng habagat sa araw na ito at even bukas o sa araw ng bukas. Samantala, ito pong ibang bagyo ay nasa labas o nasa paligid po ng ating area of responsibility. Tatalakayin po natin maya-maya lamang. So, maliban dito sa mga bagyo, ay meron ding southwest monsoon na nakakaapekto sa malaking bahagi pa ng bansa, yung Luzon at western section ng Visayas. So, based po sa latest track na ipinalabas po ng Pag-asa, in the next 24 hours, nakikita po natin na sa loob pa rin yan ng ating area of responsibility sa layong 370 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. So, posible by that time ay may signal pa rin tayo sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. So, that's tomorrow po. And on 48 hours, bukas or on July 27 or Sunday, posible po na nasa labas na po ito ng ating area of responsibility as low pressure area. So makikita nga po natin hanggang bukas, posibleng nasa loob pa po ito ng ating area of responsibility, itong si Bagyong Emong, at yung habagat continuous pa rin ang pagdudulot ng pagulan sa malaking bahagi ng Luzon.